Alright, magandang gabi mga kagala. Etong content na to, gusto nyo man o hindi, bahala kayo. Basta ako, dito lang din naman ako sa SM City Baguio ngayon sa may Sky Terrace. Share ko na lang, no? Di ko alam kasi nung huli kasi na andito ako, nag-content itong mga anything about Baguio City. Walang nanonood. Ewan ko ba? Na ano naman sana di ko dahil siguro sa topic, no, walang magandang topic, walang hindi siya interesting yung topic, pero yun na lang. So for today's video, hindi ulit tayo magkakaroon ng napaka interesting topic siguro. Kumbaga sa akin ay wala lang, sharing is blessings, ayan, no, sharing is caring, gano'n, no. So share ko na lang sa inyo kung anong itsura sa taas. Parang comparison na rin, no, i-compare nyo na lang yung I no need to say, no need to compare pala kasi magkaiba naman talaga, di ba? Every SM, di ba, meron silang mga uniqueness in the, tawag nito, yung pinagkaiba talaga bawat isa, no? So iba si SM Seaside, iba sa SM na SM MOA, iba si SM Baguio, iba si SM Lanang, di ba? O kasama ng mga SM dito sa Pilipinas. Lahat-lahat yun may mga kanya-kanya silang mga trademark, pagkakakilanlan, no? So, kumbaga ang sa akin na lang, gagawin na natin ngayon is i-differentiate nyo na lang, no, kung alin nga ba, kung papipiliin ko nyo, kunyari ikaw ay taga Cebu, tapos makapunta ka ng SM Baguio, mababago ba yung perspective mo sa pagtingin, no, ng SM, kung sinong mas maganda, yung your very own SM Seaside o ito si SM Baguio, or kung ikaw naman ay galing sa Davao, so siyempre titingnan mo rin naman yung yung SM natin diyan sa Maylanang. Tapos ito rin, i-differentiate mo rin siya dito sa SM Baguio. Kung hindi mababago yung perspective, no, sa beauty ni SM Baguio, or kung kunyari you used to like SM Lanang o over compare sa ibang mga SM sa buong Pilipinas. So ngayon na makikita mo itong SM Baguio. So mababago kaya, no? Masasabi mo kayang maganda din si SM Baguio? And sino pa ba magandang SM sa Pilipinas? Si SM MOA, no? Ganun din. So ngayon, isa-showcase ko na talaga to. Kasi dati nung hindi pa ako napuntang SM Seaside, nasasabi ko talaga na SM City Baguio na yung pinakamaganda. Rank 1 talaga siya para sa akin. Pero yun pala, si SM City Cebu. SM Seaside, sorry. SM Seaside pala, yun para sa akin na pinakamaganda. Tapos pangalawa, ito si Baguio. Tapos pangatlo si MOA. Sino ba? Ano pa yung magandang SM na napuntahan ko? SM Downtown and Uptown sa CDO. Si SM Downtown, CDO Premier, okay naman, maganda naman yung kanyang loob din. Maganda siya, pero hindi ko siya pwede ipasok sa sa top 5. Di ko alam. Basta na lang. Kumbaga, maganda lang siya, maganda. Pwedeng top 10, pwede, pero sa top 5 hindi. Sa top 1 ko si SM Seaside, number 2 si SM Baguio, number 3 si Cebu. Seaside number 1, si number 2 is Baguio, number 3 is MOA. Is number 4, hindi ko pa alam, nakalimutan ko yung iba ko napuntahan ng mga SM. Saan ba ako napuntang SM? Sa may baka pwede ipasok ko si SM City sa may Mabolo, SM Cebu City, pwede, no? Tapos pang-apat si SM Lanang, pang-5 pwede rin. Si SM Butuan, ordinary. SM CDO, yung Downtown Premier, di ko pa masabi. Basta maganda siya, na impressive, no? Ganda yung kanyang hitsura, yung kanyang structure. Tapos meron pa siyang extension na Concentrix, tama? Concentrix ba yun? Anyway, tapos si SM Fairview, maganda rin si SM Fairview, kaso nga lang hindi ko na siya ngayon hindi ko siya ma-update sa inyo hitsura ng SM Fairview. Basta dati pa lang, hindi pa natapos yung extension niya sa mga call center, mga BPO. Nakikita ko na maganda talaga siya. Tapos SM maganda rin si SM San Jose del Monte. Maganda rin si SM Legazpi, Albay. Napunta na ako doon, kaso nga lang wala akong footage, wala akong evidence, or wala akong remembrance. Tapos maganda rin si SM Jinsan, okay din. Tapos sino ba? So usaping SM SM sa may Lucena, SM sa may San Pablo, wala, ordinary lang sila. Sa may SM Bacoor, Dasma, ganun din, no? Bacoor, ordinary lang din. Tapos SM
Santa Misa, ganun din mga. SM Aura, kaso nga lang, SM Aura, hindi ko pa siya napasok, Kaya, kung view lang sa labas, SM Aura, napasok ka. Tama pala. So, hindi ko pala ilalagay sa top 5 si SM Lanang, kundi si pala, si SM Aura. Anyway, yan na nga, iikot ko na kayo dito sa loob, sa taas, sa may Sky Terrace. Tapos, papakita ko yung mga tao dito, kung anong mga pormahan nila, anong mga pinagagawa nila yan, nakaupo lang, tambay-tambay. Alas 10 din yung closing remarks dito. Alas 10 ng gabi. Tapos nasa pinaka-roof deck tayo, pinakamataas. Ground floor, upper ground floor, tapos second floor, third floor, fourth, tapos basement. So 9th floor itong SM Baguio. Kung hindi ako nagkakamali. Kasama na yung 5 floors ng basement. University of Cordilleras. So, ibig sabihin itong SM Baguio ay mapapasok ito sa tinatawag nating mid-rise building. Traffic dito na area, Main road yan. Hotel Venice, saang area ba yan? Sa may public market, Yan yung yung traffic na yan. Public market, sa may Harrison Road, intersection sa may Magsaysay Street. Tama ba? Wait lang. Hindi pala. Ito pala si Harrison. Harrison or Asan ba si Harrison? Ayan na nga, Harrison Road. Tapos ito naman si Session Road. Okay, pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, ang ganda ni ang ating isa-showcase ko sa inyo, yung ganda ni Sky Terrace ni SM City Baguio. Papakita ko yung taas sila. Napakalawak. So far, sa lahat na, pangalawa ito sa may pinakamalaki at pinakamalawak na Sky Park sa Pilipinas na SM Number 1 si SM Seaside. Champion. Yun nga lang. Pagdating naman sa view, hindi sila pwedeng sabihin mamili. No, you don't have to choose between SM Seaside and SM City Baguio. Kasi magkaiba nga sila lang may offer na view. Si SM Baguio is mga highlands and mga mountainous areas, mga highlands, mga mountainous, ganun. Tapos sa SM Seaside naman ay dagat, tapos merong mountainous area of Cebu, meron silang city view, meron silang coastal view, Sisilix, ganun, basta marami. Kompleto si SM Cebu Seaside. So ito sa kanya ay puro na talaga, purong bukid, purong bundok, hillside, mga ganun, mountainous area or mountainous tawag nito, form or structure of mountain. Basta bahala na kayo dyan. Titingin ko lang pakita yung mga tao dito. Siyempre, isa sa mga nagbibigay din ng mga view, yung mga magandang mukha ng mga taga dito, taga norte. Kasi yung mga namamasyal dito, hindi naman lahat talaga mga dayo turista sa Luzon, Visayas, and Mindanao. I mean, sa Visayas and Mindanao. Kung kumbaga ang mga taga rito din ng mga taga Baguio, taga Benguet, mga taga-probinsya, Cordillera Administrative Region, mga Ilocano, mga Pangasinan, La Union, Tapos ano ba? So ngayon hindi kasi hindi siya peak season kasi ngayon yung buwan hanggang December ang walang masyadong grapes. Strawberry. So last first akyat ko dito, din yun, November. Dito ko nagawa pala yung hot channel. Dito ko ginawa yun kasi nung time na yun kasi no 2021. Kasabi ko, noong 2020, di ba, pandemic ko tayo mga hagala. Tapos, ang dami nating gustong puntahan. Sa mga taong gala, kagaya ko talaga na gala is life, Adventure is life. Pero dahil sa pandemic, hindi ko magawa. Yung kumbaga parang puro na lang nood sa mga picture. May mga gusto akong puntahan pero hindi ko mapupuntahan kasi nga may mga restriction, di ba? Travel restrictions. Sa nangyari, sabi ko, kapag ma-lift up lang tong mga restriction natin dahil sa COVID, talagang gagala ako. So yun, ang pinakauna kong pinuntahan, yun na yung mga area sa Batangas, area sa Cavite, sa may Tagaytay, tapos hanggang sa ako'y Pampanga, ako ay nag-Baguio. So mula noon parang bumili ako ng cellphone na maganda na hindi siya ganoon kamahal, pero hindi rin siya ganoon ka pipitsugin ang kanyang yung kanyang camera
camera, yung kanya no, resolution, no. So maganda siya, no, lalaban talaga siya sa mga pag vlog lang din ang datingan. Ito na ngayon yung nakikita niya sa aking mga vlog ko kahit paano na maganda ang resolution. Nabibigyan niya ng justice yung tamang kulay, no. Kung ano talaga, what is what you get. Hindi siya ino-over or ano yung pinapasobrahan yung kulay, yung contrast. Ano lang, normal lang, no. Hindi rin ako marunong mag-edit sa ano sa mga kulay. Yung bago-baguhin ko yung ano, yung mga contrast and mga brightness, etc. So yan na nga, bali kada punta ko sa ano sa lugar, like for example mga Nasugbo, mga Cavite area, mga Batangas, lagi kasi akong nagsa-transient or staycation. Tapos ang ginagawa ko, parang gusto kong mabawi yung aking gastos ng mga ano to, ba't lumilipad? Gusto kong mabawi yung mga gastos, no? Yung mga binabayad ko sa mga staycation sa pamamagitan ng pag-repost, pag-share ng kanilang mga Facebook page and kanilang mga staycation transient in. So, kahit paano man lang, may commission, konti, 10% madalas na nakukuha sa mga pinagpo-post ko, 10%. So, merong sabihin natin nag-book na worth 2,000 pesos. So, meron akong 10%. So, magkano yun? Di ba? Meron akong 200 pesos. Kahit paano, 400 na lang yung ano, yung aking bobonuin. Tsaka ano yun, parang ano siya ba? Parang lifetime na ano yun eh. Ang tawag dito, parang hindi leverage ba? Diba leverage siya, ibig sabihin na hindi mo na kailangan araw-arawin ang magpo-post. Magpo-post ka lang sa yung Facebook page para may maghanap yun, i-entertain mo, tapos ipasa mo na sa may-ari or sa caretaker, sila na bahala makipag contact, no, makipag-usap hanggang sa kung mag-deal man yun, kung magiging close deal yun, meron akong 10%. So ganun po yung nangyari. So mula noon pag akakita sa ano sa Baguio naman, so isa talaga to, sabi ko hindi ako pwedeng aakyat ng Baguio nang wala akong cellphone, hindi ko siya ma-vlog. Oo, so parang pag gagawa na siguro ng channel, hindi sapat yung 10% lang para sa mga staycations na tawag nito yung kikitain. Gusto ko rin talaga na post ko sa aking YouTube channel kahit paano. Kumbaga napakagandang ano niya, napakagandang platform, no, para ma-save or para ma-store ang iyong memories, di ba? Mga remembrance sa mga lugar na pinupuntahan mo, lalo't napakaganda at lalot mahal, no? Ibig sabihin, hindi siya ganun ka dali na lang, whereas sabihin natin taga Maynila ako. Tapos pag sinabing punta ng Rizal, punta ng Tagaytay, sobrang dali lang, hindi na kailangan pag-isipan, di ba? Ora-orada. Pero pag sinabing Baguio, it takes time. I mean, it takes time na iisipin mo pa, like pag-iipunan, no? Hindi naman sa ganung kalaki ang iipon. Kumbaga pamasahe pa lang, pag-iipunan mo na like 850 pesos, balikan na. So ano siya, nasa 1,700 pesos. Tapos sa staycation pa, pinakamura dito 400, no? 400. Yan yung pinakamura na hindi ganun kaganda. Pero okay na yon, no? Buhay ka na, survive na. Okay na yung tulog, okay yung kain, okay lahat-lahat, no? So 400 pesos. Tapos yun lang, magsistay ako ng 5 days. Hindi ako pwedeng 2 araw lang, 1 araw, kasi hindi naman ako empleyado, no, na yung 1 araw lang sa 1 linggo yung rest day, kasi yung trabaho ko naman, siya naman yung tipo sa trabaho na kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka, kung hindi, okay lang din, no, walang problema, kasi hindi naman talaga din ganun yung yung estilo ng kumpanya na pinapasokan ko dati. Pagkatapos, so sabi ko nga, ipunta ako ng Baguio, gawa ko ng channel. So yun, paglapag ko talaga dito November 11, doon ko ginawa yung aking hindi pa pala, November 11, parang pupunta ko parang mga November 22 pala, mga ganun, November something. Basta ang pinakauna kong vlog, isa na nga, from Tagaytay papuntang Calamba, Laguna. Dumaan ako sa may Yolo, ano yun yung Yolo is parang private land ng mga Yolo sa may Calamba, boundary ng ng Cabuyao, Laguna. Tapos Tagaytay, na kung saan matatagpuan din yung Wayet, Barangay Wayet ng Wayet is yung mga gatas, di ba? Yung mga paggawaan ng mga gatas. So yun. Tapos ano pa bang sunod ko na mga post, parang Bitbit River yata, I don't know, no? Hindi ko alam, basta may mga kasunod pa yun ng mga vlog, Bitbit River of Bulacan, not sure. Tapos yung aking mga vlog, no, sa may Nasugbo, Batangas, Kirilao, kung saan pa. So ginawa ko, yun na nga, in-upload ko na dito. So yun, naging okay naman, may manonood o wala. Hindi ko naman talaga din intention na maging vlogger. Kumbaga, intention ko lang talaga nun magano lang, meron akong storage room. Kasi mahal ang 1 terabyte, magkano ba yun dati? Tsaka mahal ang terabyte, and at the same time, paano kung mawala yung yung SIM card, di ba? I mean yung yung cellphone, kasama doon yung
aking memory card. So siyempre mas maganda talaga kapag i-store mo siya sa YouTube channel, sabihin natin nakalimutan mo yung password ng iyong Google account, okay lang, walang problema kasi pwede mo siya panoorin na lang sa ibang channel, di ba? Parang gano'n, no? Bubuksan mo yung pangalan, tapos i-search mo yung sa search bar yung title. Yan, nakagawa na ako ng channel. So, ayan mga hagala, kung nagtatanong ho kayo or nagtataka bakit ako dito ngayon sa Baguio, kasi nga, it's my second year anniversary sa ating channel na dito ipinanganak, dito nagsimula ang lahat. Dahil sa decision ko na mag-Baguio 2021 na meron pa yung COVID restriction pa yun, ha. May travel restriction like 3,000 people, traveler, leisure traveler pa yun, ha. 3,000 lang ang dapat nila accommodate sa within the city of Baguio. So, kailangan ko pang mag-register sa Baguio Bisita, TPQ, QTP, basta yung mga ganun, mga QR code, basta ang hirap, ang daming pagdadaanan, no? Daming mga proseso. So, nagawa ko naman, no? Naipasa ko naman lahat yun kasi sa kagustuhan ko nga talagang gumala. Kasi yun parang na-realize ko talaga na sobrang hirap, no? So, ito na yung pagkakataon, may chance ako, may opportunity, may chance na pwedeng gumala, pwedeng mamasyal. So, gawin ko na, no? I-take advantage ko na. Kailan pa ba kapag magko-COVID ulit, di ba? Hindi natin alam. O, yun. Pagkatapos, yun, happy second year anniversary. At dito ako ngayon sa SM Baguio. Bago pa ako pumunta dito talaga sa SM Baguio, sabi ko, tsaka ba ako nakapapunta ng SM Seaside, sabi ko na SM Baguio na yung pinakamaganda. O, yun pala, hindi pala, no, SM Seaside pala. Si SM MUA, wala, ayoko sa kay SM MUA masyado. Number 3 lang siya kasi maganda naman talaga si SM MUA. Meron din siyang coastal. Kaso nga lang, ang coastal ni MUA ay hindi ganun kaganda yung maganda sa gabi, pero still pa rin yung hangin galing sa coastal sa dagat ni MUA, parang malagkit talaga pag didikit sa balat. Kasi alam mo na, hindi naman ganun kalinis ang talaga hangin sa Metro Manila. Tapos, yun, may mga rides. Okay din, maganda si MUA kasi may mga rides. So, siguro sa iba number 1 si MUA dahil mahilig sila sa rides. Ako naman, di ako mahilig sa rides, kaya okay lang, no? Ipi-place ko na siya sa number 2. Ay, number 3. So, number 1 is Seaside, number 2 is SM Baguio, number 3 is MUA, number 4 ay sino nga rin yung sinabi ko? Kanina? Nakalimutan ko na. Basta yun na yun. Pinaka-importante yung tatlo. Diba? Sky Terrace. Ito yung mga dito, tanawin. Siyempre kasama talaga mga tao, ha. Kapag ka-view din, no. Yung pormahan, ang ganda talaga ito pumorma kasi yung mga jacket mong pangmalakasan, masasuot mo talaga dito, no. May i-flex mo talaga siya. Kung ka naman sa Maynila, wala, hindi mo masyadong ma-flex yung mga leather jacket or yung mga hoodie jacket, di ba? Kasi napakainit ng klima sa lugar. Hindi mo rin talaga siyang pwedeng suotin lagi, pagpapawisan ka lang. SM. So, ginagawa ng mga tao dito, sa napansin ko is may mga dalang pagkain, para nagpipiknik na din, no, sa ibabaw. Tapos, ano nga ba meron dito sa ibaba? Ayan, mga bus station yan, mga bus terminal. So, Lidnors, Genesis, Joy Bus, madami. Partas. Sana nagustuhan nyo to. Basta ako, akin na, i-share ko lang to. Kasi iba kasi yung vlog nung first and second punta ko dito, iba rin ngayon pangatlo. Mas padami yung mga tao. So ito naman siya ay Harrison Road, no. Hindi pa siya ngayon open kasi mamaya pa yan alas 9. Time check tayo, alas 6:58 pa lang. So alas 9 yan magbubukas na yan sa magsisimula na yung night market nila. Tapos ito Burnham Park na to dito. Burnham Park, Lake Drive. Tapos ito naman yung Station Road na napaka saya, no? Napaka joyful kapag ka Sunday. Dami mga buskers. La ra ra na ra na na na. Kuha ko ng pang thumbnail. Yun, no? Alright, thumbnail.
atras pa ng konti para mas malawakang kuha, no, na pwede natin i-flex sa thumbnail pang attract ba sa mga viewer. Okay, yun lang siguro mga kagala. Thank you for watching, no. So konting ano lang topic, kumbaga konting trivia, konting history history, paano nabuo si Gala the Explorer. Sayang, ako yung nanghihinayang, no, sa mga ano. Ang dami ko ng gala since 2000, ano ba yun? Anong mga year yun? Basta mga 2000, yung meron akong camera ha, mga video. 2012, yun yung starting. Tapos yung mga aking mga ini-areahan, pinupuntahan na mga location is Mindanao area, no? Mga Surigao, Davao Oriental, Del Norte, some part of Cotabato, North Cotabato, ganun. Bukidnon. Kaso nga lang, yun na nga, yung memory card ng araw, as far as I remember, nasa 1 GB lamang, no? Meron akong mga footages na umakyat kami sa may mga Diat Palo, Kanidkid, Boringot. Ayun, yung mga mga mining industry, no, sa Davao de Oro. So sayang hindi ko na-save, di ko alam kung asan yung memory card kasi dati hiram-hiram, no, hinihiram yung mga memory card kasi may mga tugtog na tawag na ito, up download, parang gano'n, di ba? Tapos yun, hihiramin ng mga kasama sa trabaho, kapatid, tapos mawala, na-missing kasi napakaliit lang ng micro SD, di ba? Tapos 1 GB. Yun lang. So nawala. So wala nang remembrance. So nakapanghinayang. So yung remembrance, mahirap na i-store mo lang sa utak. Kasi kapag gusto mong i-share sa mga tao, siyempre, may ma-share ka kahit paano. Pero hindi mo na masyadong, hindi na siya ganun ka-accurate. Yan, sasabihin na, ano nga ba hitsura ng Diat Palo sa may Pantukan and Mabini, Davao de Oro? Anong hitsura ng mga mining, small and large mining company doon? So, ang hitsura, ganito, ganyan. So, parang, siya, kumbaga, ikaw, ini-emphasize mo siya, no? Parang, ini-illustrate mo siya sa pamamagitan ng iyong memory. Sa iyong kayang i-memorize lang. Tapos, yung nakikinig naman, mahihirapan ka rin minsan, lalo't tingin mo na hindi din siya ganun ka-imaginative na tao. So, hindi niya masyadong ma-emphasize, no? Yung gusto mong ipahiwatig kung gano'ng nga bahaganda ko, anong itsura ng mga lugar na puntahan mo na tinatanong nila. So, yan. Samantala kung meron kang vlog, meron kang video talaga, so, wala ka nang dapat i-explain. Hindi nadudugo yung utak, hindi ka na mape-pressure or mas-stress, no? Sa kakahanap ng tamang salita para lang emphasize na para tawag nito, yung mai-illustrate or maisabi sa kanya kung gano'ng haganda, maisalarawan. So, yun lang siguro. Maraming thank you. So, sana ay mayroon kayong natututunan kahit konti, mayroon kayong nagustuhan sa ginawa ko na to. Ganda, oh. Bye-bye.